mga mommies and daddies! Welcome sa ating short explainer para sa upcoming workshop natin na Mahal Kita Pero Ramdam Mo Ba? Kung may mga chikiting kayo, whether nasa preschool, elementary, o kahit preteens pa yan, this is exactly for you. Okay, let's dive into this. Pamilyar ba kayo sa eksenang to? Alas 6 pa lang ng umaga, the school morning rush is real. Ginigising natin ang mga bata, nagmamadaling mag-prepare ng baon, naghahabol sa oras para hindi malit, todo bigay agad yung energy natin, di ba? Then fast forward to 6 p.m. Exhausted na tayo. Galing ka sa mahabang araw sa work, tapos sasalubungin ka pa ng sandamakmak na gawaing bahay. But you know what? Ginagawa natin to araw-araw without complaints, simply because mahal na mahal natin ang mga anak natin. We literally give them everything. Pero here's the thing, mapapaisip ka na lang minsan, why the disconnect? Bakit kahit ginagawa mo na ang lahat, bakit nagtatantrums pa rin sila? Bakit may times na sobrang pasaway o desperadong nagpapapansin ng todo? Well, dito pumapasok yung malaking gap. You see, there is a huge difference between love intended, yung pagmamahal na gusto nating ibigay, at yung love felt, o yung pagmamahal na actually nararamdaman ng bata. Maraming parents ang totoong nagmamahal sa mga anak nila, pero minsan hindi to malinaw na natatranslate sa mga bata. And this is where it gets really interesting. Narinig niyo na ba yung emotional love tank? Bawat bata pala, mayroong ganito. It's like an inner emotional reservoir na nagdidikta kung gaano sila ka-secure at kamahal. At kailangan itong constantly na pinupuno. Kapag walang laman yan, naku, dyan nalalabas ang misbehavior. Minsan iisipin natin, ang tigas talaga ng ulo ng batang to. But actually, scratch that, hindi sila bad kid. Sila ay mga batang nag-ooperate on an empty emotional love tank, desperately trying to get our attention in any way possible. Section 2. 5 Languages, 5 Clues. Let's look at our toolkit. Basically, meron tayong 5 love languages: words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service, at physical touch. Now, kailangan ng bata ang lahat ng ito to thrive, for sure. Ito yung mga paraan para mapuno natin ang tangke nila. Pero, out of the 5, usually may isa dyan na magsi-stand out. Merong number 1 love language na mas malakas ang dating sa specific na anak mo. Hitting that specific language is like hitting the jackpot. Mas buong-buo nilang nararamdaman na special sila. A quick reminder do, ang love language ay isang clue para maintindihan natin ang puso nila. It's definitely not a box para ikulong o i-label natin sila ng permanente. Kaya ang pinakamagandang gawin, observe, don't label. Pakinggan nyo yung mga reklamo nila. Kung laging sinasabi na, Mommy, Daddy, laro naman tayo, well, that's a massive clue na quality time ang kailangan nila right now. So, the crucial point is, paano naman ang disiplina? Love fills, discipline steers. Don't get me wrong, speaking their love language does not replace discipline. Absolutely not. Pareho silang essential para makapagpalaki tayo ng responsableng bata. This is exactly why we say love fills the tank. Discipline steers the child. Isipin nyo, you literally cannot steer a car na walang gas, right? Ganon din sa parenting. Hindi mo madidisiplina ng maayos ang isang bata kung sa loob-loob nila feeling nila hindi sila minamahal. Picture this familiar scene. Sobrang busy ka sa bahay, tapos lalapit si anak. Ang automatic reaction natin, just a minute anak, wait lang. And then we just keep staring at our phones habang naghihintay sila. Guilty tayo dyan minsan, di ba? Pero what if subuhan nating ibaba yung phone? The moment you actively choose to put the phone down and disconnect from your screen para tingnan sila sa mata, wow, the emotional shift is powerful. Makakakonect ka ulit sa anak mo. It's in the simple things talaga. Yung tahimik na merienda chats, pagtulong sa homework nila, or even simple bedtime prayers. This is exactly how you rebuild that connection. At kapag nagawa mo yan, the payoff is beautiful. Makikita mo na lang, you have a full tank and a smiling child. Isang anak na payapa at masaya kasi alam niyang napapansin at mahal na mahal siya. Section 3, Your 7-Day Love Experiment. Super excited na akong makita kayo sa workshop dahil hands-on to.
Simple lang ang steps na gagawin natin. Number 1, attend the workshop. Number 2, tutulungan namin kayong ma-discover ang clues. And number 3, ia-apply ninyo to sa isang 7-day experiment sa sarili ninyong tahanan. So, I leave you with this question. Are you ready to fill their tank? Kasi at the end of the day, love fills the tank, but discipline steers the child. Are you ready to take the wheel? See you sa workshop.